Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Handa na ang mga hurado. Kung ano to at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So eto na, papunta na tayo sa finale ng Miss Cosmo. Pero syempre bago tayo pumunta sa finale, dito na muna tayo sa preliminary competition kung saan magaganap nga mamaya 8 p.m. syempre sa YouTube channel. Mapapanood natin sa YouTube channel ng Miss Cosmo. At alam ko lahat kayo ay interesado na. So 70 plus ang nagkukumpit na babae dito sa Miss Cosmo. At talaga naman lahat sila ay magaling. Syempre looking forward tayo kung ano nga ba ang mangyayari ngayon dito sa mga girls. Kung sino nga ba ang aangat at sino nga ba ang maiiwan sa eksena. So dumating na nga ang mga hurado at magiging hurado tayon dito sa Miss Cosmo. So syempre andiyan si Harnash, ang dating Miss Universe, and then andiyan din si Miss Yates, si Olivia Yates, kung saan siya ang isa sa mga special na hurado ngayon dito sa Miss Cosmo. Maraming nagtaas ng kilay kay Yates kasi parang bakit siya nandito sa Miss Cosmo? So sinasabi nga na nakisawsaw daw sa ingay ni Miss Olivia ang Miss Cosmo dahil alam naman daw na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagkatalo nga ni Olivia na sinasabi nung lahat na dapat siya ang panalo sa Miss Universe. And then, Paula Sugar, naging maanghang din ang pananalita or yung pasirin niyang pagpaparinig na sinasabi nga dito daw sa Miss Cosmo ay fair daw ang labanan dahil ang mga hurado ay nagbibigay na fair judging sa mga candidates. So, anong chicken nyo dyan? So, yun. So, syempre maraming naloka. Una, syempre nung nakaraan taon, medyo parang hindi naging maganda talaga para sa Pilipinas ang naging resulta ng Miss Cosmo. Dahil nga ang ating pambato nung nakaraan taon na si Atisa Manalo ay hindi nakaabot sa top 5 ng Miss Cosmo na ang iniisip na lahat dapat nandun siya. So, syempre piling natin na laro ang kandidata natin para doon sa mga botohan na naganap. And then, plus, syempre, nanalo ang Indonesia na parang ang iniisip ng lahat ay ayun nga, bakit ganon? So fair ba talaga ang naging judging nung nakaraang taon dito sa Miss Cosmo? Kung ako ang tatanungin ninyo, kung ayan yung nakikita ng organization at siya dapat ang ipanalo, wala tayong magagawa. Sabi nga ni Atisa, ang desisyon ay laging nasa hurado. At yun yung naging desisyon nila. So kailangan respetohin. But nandoon ako sa part na sige lang. Pero 'di ba, ano ba 'yung nangyari sa kanila? Anyway, so ito naman 'yung pangalawang taon na magbabakasakali na naman ang Pilipinas na masungkit nga ang corona ng Miss Cosmo. So sa ngayon pa lang, parang feeling ko dahil sinasabi nila na fair daw ang kanilang judging. So tiwala naman ako na makukuha ng maayos syempre, ni Chelsea Fernandez yung ating laban dito sa Miss Cosmo. So, yon. So, ako kasi naniniwala ako kay Chelsea na prepared siya sa lahat ng aspeto. At naniniwala din ako na magugustuhan siya ng mga hurado. At ayun nga, so sabing gano'n, magiging mahigpit daw ang labanan ngayon dito sa Miss Cosmo kasi bubusiin. Ano ba yung tawag doon? Talagang titignan ng maayos yung mga candidates isa-isa. So alam naman natin si Miss Paula Sugar, kapag naging judge yan, ay talagang nandoon siya sa part na no, iniisa-isa niya talaga. Diba? So yon, kaya
Ewan ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero looking forward ako sa ipapakitang performance syempre ng ating pambato na si Chelsea Fernandez. So are you excited na bang makita? So ako para sa akin malakas yung laban ni Chelsea dito sa kompetisyon dahil yung kumpiyansa niya sa sarili niya, yung kung paano talaga itong mag-execute sa mga eksena. Alam naman natin kung paano itong gumalaw ay talaga namang winner na winner. At ayun, looking forward ako kung ano susuotin niya national costume, anong susuotin niyang evening gown, anong kulay, at paano niya i-execute yung sarili niya sa swimsuit competition. Maraming naging event ang Miss Cosmo at ayun, may mga ilan-ilan din namang event na pumasok ang ating pambato. Katulad na lang, di ba, yung last event nila na kung saan naka-top 5 ang ating pambato. And then plus yung bago pa yung last event nila, nagkaroon pa sila ng fashion show doon sa ano ba to, yung naka-national costume din sila kung saan naman pumasok din naman sa top 17 ang ating pambato. Pero syempre hindi naman yun yung basihan para masabi na natin na mananalo. And then plus nandoon din na pumasok din tayo sa people choice kung saan lumalaban din ang Pilipinas na ngayon ay naunguna dahil meron na siyang 6 million vote. Hindi ko lang alam kung natabunan na siya ng ibang candidates kasi biglang may umangat na kandidata. Pero syempre, looking forward ako kung paano ilalaban ni Chelsea, syempre, ang Pilipinas dito. So ako, kung magiging fair yung labanan, di maganda. Kung magiging fair naman yung mga hurado para sa mga candidates at makikita nila na kung sino talaga yung totoong nagpe-perform, ay maganda yan. Kasi ako naniniwala ako na magpe-perform talaga ng todo-todo si Chelsea Fernandez. So, mapapanood natin yan mamayang gabi kung paano talaga siya mag-execute dito sa competition na to. Siyempre, excited na nandoon na kinakabahan. Pero kasi parang tiwala naman ako ngayon dito sa mga hurado. Like example, Harnas, and then nandiyan din siyempre si Olivia Yates, at saka syempre nandiyan din si Paula Sugar na titignan din talaga nila kung paano ang candidates na magpe-perform. Ang mga malalakas ang laban sa ngayon tingin ko syempre si Brazil. Isa yan sa mga matindi nating kalaban dito sa competition. And then nandiyan din syempre si Miss Panama na si Italy Mora, di ba? Na talagang isa din niya sa mga parang kung iisipin mo, nakakatakot na candidates kasi ibang level din yan. Saka yung beauty niya talagang iba din. Plus, nandiyan si Miss Mexico. Yes, nakikita ko din si Miss Mexico na mukhang aariba din sa competition na to. At idagdag din natin, syempre, si Thailand. Oo, alam naman natin si Thailand na medyo matindi din kalaban to. At sino pa ba? Ayun lang, sila lang naman din yung mga nakikita ko na talagang magpupukpukan at sila din yung mga inaabangan ko. Kaya looking forward ako kung ano ang execution na gagawin ng Pilipinas at kung paano niya i-represent talaga yung bansa natin. Pero tingin ko naman kay Chelsea kung kumpiyansa ang pag-uusapan, punong-puno to ng kumpiyansa sa sarili dahil ayun nga, so willing talaga siyang ibigay all out. So, medyo abangers talaga tayo. Kasi nga, di ba, sa Miss Charm, naka-top 20 tayo. So, umaasa ako na iaangat ni Chelsea ang laban niya dito talaga. And then, plus, nandito naman sa Mr. Friendship, di ba, na natapos na din at naka-first runner-up. So, parang sabi ko nga, I think Corona to. Kasi, parang, kung iisipin mo top 20, first runner-up. Ano pa ba susunod sa first runner-up? The title na, di ba? So, basta umasa tayo sa proseso na gagawin ni Miss Chelsea Fernandez. At tingnan lang natin, syempre suporta ang kailangan nating ibigay. Isamahan na rin natin ng dasal, di ba? So, yon laban. Ako naniniwala akong malakas din talaga si Chelsea Fernandez. At tignan natin, di ba? So, yon. So, pero syempre, abangan natin kung ano ang performance na makikita natin sa kanya mamaya. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo sa maipapakita syempre ni Miss Chelsea Fernandez? Tingin ba ninyo talaga
papalo to ng bonggang-bongga. At kaya nga ba talaga manalo ni Chelsea Fernandez sa competition ng Miss Cosmo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman pwedeng maglambing. So please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.